Mga kapatid, mga minamahal, we are excited not just for today's topic, which is the landing sermon for the series ng pagkapasalamat sa pamilya. This is also a time for us to transition to another series. Alam niyo kung anong series natin next month? Gusto niyo malaman? Pakibasa nga po. Ano nga po? Grateful for the challenges in life. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, one of the things that you and I must be grateful about is the challenges in life. Pag walang challenge, talagang walang bagong pintuan ng mga bagong mga biyaya na. Sino ang gusto ng mga bagong pagkapala? Magsimula ng malakas na amen. Then we must welcome challenges in life, whether individually or as a family. Next Sunday po yun. But today, our topic is home builders. Ayan, let's show. Home builders. From the passage that was read, makita po natin dito, ang mga Israelites were so excited because they just came back from exile. And they are so happy that they are going to rebuild their nations again. Alam niyo, mahalaga po yun. At ang sabi po dyan sa talatang yan, sa kabanatang yan, ay isang elemento ng pagbibuild ng isang nasyon ay yung i-build yung pamilya. Wow! Diba? Sabi ng sociologists, the smallest unit of society is what? 5 lang ba kausap ko? The smallest unit of a nation is family. So if you want a wonderful nation, you have to build your family. And you know where the sociologists took that? From the Bible. From our passage. Ano pong passage natin? Psalm 127. Dalawa po yan Psalm 126 and 127. They're excited to rebuild their nation. But this cannot happen when they don't build their homes. Kaya 27, focus po. 126, build the nation. Let's rebuild again. May mga ayaw pa, may mga hindi pa ayos. Ang daming trabaho sa bansa. Katulad ho ngayon, I will invite you to pause and pray for Myanmar. Have you seen the news about Myanmar? Sino nakakita? Konti lang? Konti lang. Pagka makita niyo po yung grabe po ang devastation ng lindol. Ako po ay nag-mission sa Myanmar. And so it's closer to my heart. At meron akong classmate sa seminaryo na nagpapastor doon. And I have also assisted a pastor in Myanmar. Kaya anong nangyari po yun? Nadurog ang aking puso. Pagtitignan ko po yung news, grabe, mga kalsada nila wasak, yung building bumaksak, grabe po Kaya kanina umaga, as I was praying for Myanmar, the Lord impressed into my heart that this can be. Alam niyo kasi kung minsan, until you reach your bottom, hindi ka matututo. Kaya marami, di ba, sa ating mga katakot-takot ang problema natin, okay lang, hanggang sa umabot ka ng sukdulan. At yun yung Panginoon, paayos ko na ang buhay ko sa kakaangat. Ang isang bansa, kung minsan, kailangan ma-reach yung bottom. Yung bang wala ka ng babaksakan, kaya hihingi ka na ng tulong at magpapahubog ka na sa Panginoon. Ikaw, huwag mong antayin yun. Sabi mo sa katay mo, huwag mong antayin. Huwag mong antayin ma-reach may bottom. At ang bansang Pilipinas, let us pray na hindi natin antayin na mangyari sa atin ang magkawasak-wasak tayo dahil sa ating pagkadeboto sa mga politiko. At pinag-aaway-away tayo ng politiko. Mga lingkod natin yan. Hindi yan dapat ang ating pinapanginoon at iniidolo. They are our servants. But anyway, ang Myanmar, grabe napakatagal ng military junta. Kaya po, hindi sila umaangat. When you go to Myanmar, when I went there, I saw the Philippines during 1970s. Ganun po itsura. Hanggang ngayon, ganun pa rin po. At may mga ilang development lamang. Ngayon po na nangyari yun, as I was praying this morning, the Lord impressed upon my heart to pray specifically that this will be the bottom where Myanmar, especially the leadership, will call upon the Lord and will promote good governance. At hindi yung uhaw na uhaw sa kapangyarihan yung mga military men at sila ang nagpapalakad ng kanilang bansa kaya hindi umaangat. Sa ating bansa, hindi man military, pero uhaw na uhaw sa kapangyarihan ang mga politiko, ayaw na napapalitan, ayaw na. Sila-sila na lang. Pag-pray natin. Let's pray for Myanmar. Let's pray for our nation. Sino po ang nangikilala niya na kailangan ang panalangin ng bawat bansa?
Can I see the hand? Join me in prayer. Father in heaven, we thank you because you are the God who sets the boundaries of every nation. And every nation is important to you. Salamat, Panginoon, because John, when he saw the new heavens and the new earth, he saw every nation represented, every tribe represented. And therefore, Lord, we thank you. Because indeed, when you said to Abraham that you will bless him or the nation Israel through him, you will bless them, and through them, you will equally bless all the nations of the earth. And so we claim that the Philippines, Lord God, will receive equal blessing. And now we pray for Myanmar. Lord, ang libu-libong namatayan, ang pagkawasak ng bansa, dalangin po namin, Panginoon, na ihatid mo sila sa pagtawag sa iyo, lalo na ang mga namumuno, Panginoon, na hindi ang kasagupaan, sugapa sa kapangyarihan, kung hindi ang paglilingkod sa kanilang mamamayan, ang kanilang unahin. Panginoon, dalangin namin, there will be great awakening for Myanmar, Lord God. Panginoon, we pray that even as we come before you right now, speak to their leaders, speak to the military junta, speak to the nation that they will band themselves together and assert their need for good governance. Yan din ang panalangin namin sa bansang Pilipinas, na ang pagkakaisa namin ay hindi lamang para sa isang politiko, kundi para sa kapakanan ng bansa namin, that we will assert our demand, our need for good governance. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, all God's people shout and say, all God's people shout and say, praise God. So ngayon, if you want a nation na umunlad, sinasabi po ng Psalm 127, don't forget your family. Don't forget family. Ano po? At yan po ang sinabi po sa mga talas. Unless the Lord builds the house. So, the psalmist realized that he should not only focus on nation building and forgetting about building homes. And so he zoomed in sa kahalagahan ng pagbibuild ng pamilya. At tayo po, mga kapatid, if there is one thing we need to be grateful for, ay tayo po ay mayroong pamilya. Sabi ko nga noong nakaraan, it's either biological family, surrogate family, or spiritual family, ang hope of glory. Let's love our family. Ayun, may isang nag-amen. Let us love our family. Yun, di ba? Whether that is your biological, whether that is surrogate, or spiritual family. Hallelujah. We need to love our family. And if we love our family because we are grateful about it, let's help build our home. Let's help build our nation. Well, after graduating from the seminary, I dedicated myself to help fulfill the Great Commission. And I realized na it has to do also with transforming the nation. Kaya nagkaroon tayo ng Asin at Ilaw movement. Nagkaroon tayo ng Care for Philippines movement. Nagkaroon tayo ng PATOM, Parents and Teacher Hope of the Motherland movement. Ano po? I found myself in the family ministry because of my desire to see this nation transformed, and it should start in the family. Kaya, I became a family counselor. I became a radio broadcaster focusing on family. Mga kapatid, mga minamahal, ano ba ang reklamo mo sa pamilya mo? The Lord brought you in that family so that you can help build your family. Hallelujah. I don't know how. I don't know how you will do it. But what is important is that you and I will commit to help build our family. Can you be a home builder or a home wrecker? Diba? A home wrecker is not only those na gustong manira ng pamilya at pumapasok na third party. Hindi lang po yun. Kundi yung home wrecker is any member of the family na hindi niya ginagawa ang kanyang gampanin para ma-build yung kanyang pamilya. Are you a home builder or home wrecker? How many of you would like to become a home builder? Can I hear a louder amen? Mga kapatid, there are 3 things we want to share with you. Number 1, you must humbly submit to God
as master builder. You must humbly submit to God as a master builder. Meaning, kung gusto mo ang pamilya mo ay tumatag at lumago at umunlad, you go back to the author of the family. You go back to the author of homes. And He is none other than God. Kaya sabi ng talata, unless the Lord builds the house, hallelujah, the Lord is the master builder. And unless He is consulted, unless He is followed, sayang. Ano po? Kaya mga kapatid, go back to the Bible. Go back to the Lord. Alam mo, yung ating pong CTFP, nakita naman natin ang development kanina, di ba? Alam nyo, yung ating engineer, structural engineer, yung ating architect, pagka kami nagmi-meeting sa mga ating chairman ng ating project, lagi ko sinasabi sa kanila, sabi ko, magliwanagan tayo, ha? Sabi ko, kayo ang professional. Kaya, nothing will happen here without your approval. Pero sandali, kami naman ang gagamit. Kaya nothing will happen here na hindi ayon sa gamit namin. And so, magdidebate tayo pag nagmi-meeting at mag-agree. Kasi, I am not professional, I am a layman. Kaya I cannot insist kung professionally hindi pasado sa inyo. But I will not be quiet. Kasi kami gagamit eh. Kung ano ang gamit namin, yun ang dapat masunod. Kaya lang i-apply natin yung professional na judgment ninyo. Ibig sabihin, kailangan babalik ka sa professional. At ang professional builder ng pamilya ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya yan po, yung development na yan at patuloy ang development, nothing happens without the approval. Pero salamat, pang last level na po tayo ng phase 2. Wala bang palakpak sa Panginoon? Salamat sa mga nakikibahagi sa sacrificial giving at sa atin po mga Hagay community. Praise the Lord. So ibig sabihin, if you want to build your home or rebuild your home na tinatangka ng demonyong wasakin, go back to God. Go back to the master builder and submit. Hallelujah. Ano po, ang sabi ng Panginoon, maliwanag, mga lalaki, pangunahan mo ang iyong asawa. Ikaw ang leader. Mga lalaki, dapat mag-lead ka. Hallelujah. Pero yung paglilid mo, dapat godly leadership, hindi lording over. Kaya every Saturday, pakita nga natin muli, yung ating mga kalalakihan ng kakigwapo, every Saturday, may kainan ang mga kalalakihan na yan. Parang sabi ng isa, saan kainan niyan? Tindahan. Hindi po, yan po CTFE. Ano po, yan po. Every Saturday, 7 o'clock at 8:30 lang. Kaya yung mister ninyo, hindi po pwedeng ginabi kami dahil sa BKK. Bawal yun. 8:30, tinatapos namin. Kasi hindi kagaya ng kababaihan, marami pang kwentuhan, marami pa kami. Hindi, pag sinabing 8:30 tapos, hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, every Saturday, padala niyo ang mister ninyo. Padala niyo ang tatay ninyo. Samahan ninyo. Tapos mag-SM kayo habang kami naroon. Praise the Lord. Mga kapatid, why? We go back. We help the father provide leadership. Minsan nanghihina loob ng lalaki. Kailangan tulungan. Ano po? Minsan kailangan makarinig ng lalaki sa bahay ninyo ng ibang kalalakihan, marinig yung kanilang mga struggle, yung pangtagumpay. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng mga babae, pasakop sa mga asawa lalaki. Ano po? Mga anak, kailangan matuto kayong sumunod. Hindi pwede utos ng utos, utos ng utos. Pasalamat ka pag may utos kasi nade-develop ang iyong obedience. Amen? Andiyan, ang nag-amen, mga nanay at tatay. So, di ba? Ibig sabihin, nade-develop yung sense of obedience. Hallelujah. At igalang, yun. Mahalaga yun. Kung may mga time na sobrang hinihingi ng magulang at hindi na marapat, hindi na, pero mananatiling ginagalang ang magulang. So, maliwanag sa Bible. Kaya nga meron tayong klase. Ano po? Meron tayong marriage enrichment class every month. Ano po? At ito ay i-announce po sa susunod kung sa April, ano po, dahil yung third, yung natapat po yata, Holy Week yata, parang last Saturday na yata ang gagawin. But it will be announced. But anyway, kaya seryoso tayo. Ano po? At i-expand natin to sa pamilyaman class na merong marriage, yung mga walang asawa,
di merong ibang klase. Ganun po. We are determined here at Hope of Glory to build our home. Hallelujah. Are you with us? Are you with us? Ngayon, hindi naman na ibig sabihin na okay na ang pamilya natin. Hindi. Pero we want to help build our family. And therefore, we will humbly submit to God. He is the master builder. Kaya we want to learn. A businessman 3 weeks ago, was talking to me. Sabi niya, I did not realize that everything about a good, successful family life is in the Bible. Is in the Bible. And I am surprised, Father, that even secrets to become successful businessman are also found in the Bible. Palapakan nga natin ang Panginoon sa bagay na yun. Malakas na palakpak po. Praise God. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. If you want to help build your family, humbly submit to God as master builder. Meaning, Lord, ano ho ba gagawin dito? Ano po ba ang gagawin ko sa marriage ko? Ano ba gagawin ko sa anak ko? Ano ba gagawin ko sa parents ko? Go back to the Bible and join our pamilyaman classes. At ang una natin in-offer ay yung family enrichment class. Ano po? Pangalawa, hindi lamang po yun. Family enrichment, class. Pangalawa po, mga kapatid, ang sabi po ng talata, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Those who build it, meaning, there are those who are building and there are those who are destroying. Ano po? Meaning, number 2, you and I must not only submit to the master builder. Number 2, you and I must constantly do our share in building our homes. Hallelujah. Huwag mong hanapan ng asawa mo, huwag mong hanapan ng anak mo, huwag mong hanapan ng magulang mo. Ikaw! Sabi mo sa katabi mo, o ikaw daw, kapatid. Sabi mo, ikaw daw, ikaw daw. Ikaw! Are you doing your share? Are you doing your share to help build your nation? Of course, may reklamo ka sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo. That's given. Pero ang tanong, mother of all question, yung parte mo, ginagawa mo ba? Kaya sabi niya, ano po, unless those who build it, meaning there are those who are building it. Meaning, lahat tayo nagsisika para ayusin ang ating pamilya. Pero pag wala ang Diyos, sayang yung pagpapagal mo. Pero dahil nandiyan ang Diyos, magpapagal ka. Kikilos ka. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Kikilos ka to do your share para ma-build yung iyong pamilya. Maaring yan ay kinakailangan na ikaw ay maglaan ng oras para matuto paano magpamilya. Kasi yan ang problema ng lipunan natin eh. Walang paaralan ng pagmamagulang. Ano po? Yan ang ating advocacy sa Parents Teacher of the Motherland. Kaya, hirap magpalaki. Kaya yung ating pong eskwelahan. Ano po? Nagtayo tayo ng Metamorphosis School, dati doon sa Tugatog. Tapos nilipat natin sa Bangkal since 1993. At ngayon, praise God. Ewan ko mapakita niyo yung picture. Ay naroon na po sa ating pong sa ating pong CTFE. Second year of operation na ng ating branch. Wala bang palakpak sa Panginoon? Mas malakas na palakpak. Hallelujah. So we are not only concerned about having a school. We are concerned about our family. Ano po? Kaya tinuturuan natin yung bata pa lamang ng mga tamang values. Ano po? At tinatawag natin yung parents nila para sa parenting seminar. Because we don't just want to become part ng kanilang development. Kapasalamat tayo sapagkat whenever we meet alumni, they are not only thankful sa natutunan nila sa med school natin. They are also thankful na through med school, natuto silang maging mabuting magulang. Wala bang palakpak sa Panginoon sa bagay na yun? In fact, some of us were brought to the Lord dahil sa parenting. So, constantly do your share. Baka kailangan mong dumalo. Maglaan ng oras. Ano po? Hindi po pwede. Hindi po pwede hindi ka maglaan ng oras. Baka kailangan i-humble mo sarili mo. Matuto kang mag-sorry kung nagkamali ka. Matuto kang mag-encourage. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts.
Kaya po ito ay napakahalaga. Ano po? Sabi niyan, ano po? Napakahalaga. May blueprint ang Panginoon. Ano po? Sabi natin kanina, minsan kailangan i-revise yan at kailangan i-execute yan according to the Lord. Yun yung submit to the master builder. Pangalawa, we constantly do your share in building. Yung sa foundation, which is the Word of God. Ang foundation, yung pinaka-frame nito and picture, lahat ito, we go back to the Bible and do your share sa pagbibuild ng ating pamilya. Ikaw, kapatid, naroon ka na ba sa reklamo ka na? Gigil na gigil ka na sa asawa mo? Gigil na gigil ka na sa tatay mo, sa nanay mo? Well, hindi kita masisisi. Pero tatanungin lang kita, yung parte mo, nagagawa mo ba? Baka naman ikaw ay hindi na rin gumagawa ng iyong parte at ginagamit mong alibay ang disappointment mo sa iyong kapamilya. Kapatid, as long as there is you in your home, sabi ko nga kanina, lagi sa parenting, kahit maliit na people, pag inihagis sa matalaking swimming pool, merong pluk, ang liit nun, sa malaking swimming pool. Pero mamaya, meron lalabas na maliit na bilog. Mamaya, palaki na, ang tawag doon, no, ripple effect. Hindi po pwede na basta merong katulad mo, nagagawa ng share mo, hindi po pwedeng walang magandang epekto. Be a positive influence in your family. Do your share, not just once, not just twice, not just thrice, but constantly do your share. And you will see how God can use it. Ano po? How God can use it. Don't demand for others to do their share, but do your share and remind others to do their share. But just constantly do your. How many of you are willing to do their share? Can I hear another amen? Praise the Lord. Hallelujah. At pangatlo at panghuli, verse 2 and following, sabi niya, unless the Lord watches over the city. Meaning, hindi lang magbibuild. Kailangan may master builder, kailangan may parte ka. Na-build mo nga, hindi mo naman binabantayan. Ano po? Kailangan may magbabantay. At ang sabi diyan, unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. So, dalawa na naman yan. Meron lang Diyos, meron lang taong kabahagi ng bayan, ano po, o ng pamilya. Pero ang punto dito, kailangan po, in order to become a home builder, kailangan po tayo na magkaroon ng unwavering protection sa ating bahay. Maprotektahan natin yung ating pamilya. Hindi protektahan yung image. Ha? Kaya hindi pupunta sa counselors. Problema lang natin ito, ha? Huwag yung pagsasabi. Baka pagpunta kayo sa church, sabi niyo, hindi ko ganon. We are not concerned about our image. Ano po? Alam niyo, kami ng aking pamilya, we went through counseling, family counseling. Ano po? At yung nagka-counsel nga, nahihiya sa akin sapagkat kilala nila ako na counselor. Pero we submitted ourselves. Why? Because I want to protect my family. Baka meron kaming family system na kailangan i-adjust. Any problem in the family has to do with the system. Pag may mali sa system, magkakaroon ng manifestation sa bata o sa marriage. Kaya po, importante kaya sa ating mga kinakasal, meron tayong exam para makita natin ano yung pwedeng maging conflict sa family system na bubuuin nila. At pag nakita natin na merong malaking posibleng maging giyera ang isang marriage, merong maraming session. Pero kapag nakita natin na magkaayos at pareho ang kanilang values, konti na lang ang session. At sa halip, iniimbitahan natin sila sa seminar on marriage. Mga kapatid, mga minamahal, thanks be to God. Sapagkat we can be proactive in protecting our family. Kaya tayo nagpapasalamat. Ano po? Ngayon, yung ating CTAP extension, ewan ko kung mapapakita po dyan, ay marami nagtatanong, pwede ko ba dyan magpakasal? Pwede. Kaya lang, kailangan dumaan kayo sa counseling. Ayan, mapakita natin. Meron tayong, yung ating CTAP extension ay talagang nilayout siya ni Brother Jake. Ano po? Now, that can be used for wedding, for child dedication. Kaya ayaw natin na child dedication sa restaurant na yung mga ninong at ninang ay hindi nakaayos. Kailangan nasa bungad yung ninong at ninang at mapakinggan talaga nila. Hindi lang basta ito seremonya. Ano po?
Kaya hanggat maaari gusto natin sa church, para control natin na mayroong focus. Ano po, kapag sa restaurant, minsan nakapokus, ano kaya pagkain? Saan kaya makapwesto para malapit sa kainan? Mga ganun, hindi. Ano po, ayan, no? So, ito, meron na tayo, yung ating CTP extension ay a venue for worship, for discipleship, fellowship, and also weddings, child dedication, and others. Hallelujah. At meron din tayong kapatiran na nag-organize, sila Janet, na silang coordinator na. Total, gumagastos ang mga kapatiran sa mahal-mahal na mga coordinator yung ating coordinator, si Janet, si Lisa Zamora, at ang iba pa, ang gagaling niyan, si Ruth. Pwede mong palampakan natin ang Panginoon. Sabi nila, magastos nagpakasal. Hindi. Pag wala kang pera, libre lahat. Libre. Pero kung may pera ka para sa garbo, dapat magbayad ka rin sa simbahan. Nandiyan ba kayo? So, ganun tayo dito. Kung wala kang pera, gusto mong pakasal, libre. Pero kung may pambayad ka sa masarap na pagkain, magandang damit, isama mo yung pagbabayad sa simbahan, sa mga coordinator natin. Pero ang punto natin, why do we do this? Kasi doon pa lang, gusto natin ma-build na yung bahay, yung home. At para ma-build yung home, kailangan kasama doon yung protection and to protect. Proactive. Hindi yung may problema na. Saka pa lamang. Kaya meron tayong eskwelahan, nagsimula sa Bangkal, 1993. Ngayon, meron na tayo sa Marilao branch. Praise God. Second year of operation na. Alam mo, malakas na palakpak sa Panginoon sa... This has to do with our desire to help build our nation. And to help build our nation, we must help build our respective home. Praise God. When you look through verse 3, 4, and 5, tingnan natin yung ating scripture. And may the Lord speak to us. To protect our family, hindi lang makikita natin yung survey, kailangan, kaya kailangan ng pag-aaral. Pag tinignan mo, it talks about who? Who? Sino? Children! So to protect the family pala, ay hindi lang dapat pag-usapan yung marriage, yung children din. Paano natin papalakihin ang ating mga anak? Sa paraang hindi na nila tayo kailangan, kaya na nilang mabuhay. Pwede ba yon? Ayaw Pwede ba yon? Kaya sabi ng Bible, train up a child in the way they should go. Kaya kailangan sa bahay pa lang, marunong silang magluto, marunong silang maghugas ng plato, marunong silang maglinis ng bahay, marunong silang magligpit ng kalat nila. Wala nag-i-amen. Hindi pwede sinanay lagi na sinanay. Galit na galit sinanay. Mga anak, takbuhan. Hindi pwede. Kailangan may responsibility. Sabi ng Biblia, train up a child in the way they should go. Kaya meron tayong 7 modules on parenting. Itong marriage natin, 10 lessons on marriage. Kasi children, yan ay bunga. Bunga ng reward ni Lord. Verse 4. At kulang na raw ang ko. Like arrows in the hands of warrior. Yung mga anak, para silang araw. Ano yung sabihin? Narito ka, nakawalan mo yung araw, ang layo nararating. Ibig sabihin, ikaw yung buhay mo, malayo mararating. Basta inayos natin ang mga anak natin. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? At ang pag-aayos ng mga anak, hindi yung mga anak ko, disiplinado. Anak, sit! Up! Aso yun. Yung pag-aayos ng anak, wala ka, ginagawa niya yung tama. Yun. Nandiyan ba kayo? Yun ang ating pong ginagawa dito sa Hope of Glory. Mga kapatid, mga minamahal, we will call our children, our Sunday schoolers, because to help build our nation, let's think of the next generation. They are like our arrows. Ang layo na mararating natin. Dahil sa ating mga anak. Pag tinignan po niyo yung talata, it talks about children. It talks about children. To protect our home, we need to build our children.